Ako si Wang Zuan. Ilang taon na ang nakalilipas. Niloko ako ng kabarangay kong si Lin Chuan para magtrabaho sa minahan sa Myanmar. Naging trabahador ako sa minahan sa Moxie. Dito, lahat ng batong mahukay mo, kailangang ibigay. Kapag nahuli kang nagtatago ng jail, diretso bala sa ulo. Lin, alam ko ang pagkakamali ko. Hindi na akong ulit na magtago ng bato. Parang awa mo na. Huwag mo akong patayin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka. Talaga. Ililipat ko ang mga organ mo sa katawan ng iba. Ganyan. Dito, walang halaga ang buhay ng tao. Totoo silang pumapatay. Nakikita mo ba? Ganyan ang nangyayari sa mga nagtatago ng jail. Narinig mo ba? Wang Zuan, bakit hindi ka tumatango? Naglakas loob kang hindi sumunod sa akin. Gusto mo bang pagtripan kita? Wang Zuan, akala mo sikat ka sa baryo natin. Ano, ngayon, hindi ba? Laruan na lang kita. Narinig ko, ang iniisip ni Lin Chuan. Aba, nag-insayo ka ba ng Iron Head? Ang tigas naman ng ulo mo. Ano pang tinutunganga mo riyan? Tumayo ka. Bakit wala siyang suot na damit? Gusto mong barilin kita. Kung hindi lang darating ang boss, ayaw ko sanang makita niya ang mukha mo. Puro sugat ka. Kailangan kitang tapusin. Ano pang tinitingin-tingin mo? Magtrabaho ka. Ano bang tinitignan mo? Nabighani ka ba sa batong to? Mag-ingat ka, baka pagsisihan mo yan. Hindi lang pala ako nakakabasa ng isip, pati pala boses ng tao naririnig ko. Nakakarinig na rin ako ng boses ng mga bato. May X-ray vision pa. Ibig sabihin, sa lugar na puno ng krimen na to, kaya ko nang umangat. Wow! Nabiyak ko. Nahati sa dalawa. Grabe! Nadurage ko ang jade gamit lang ang kamay ko. May kapangyarihan na talaga ako. At may storage space pa. Ang minahang ito, punong-puno ng raw jade. Ibig sabihin, yayaman na ako. Narinig ko, babae raw ang may-ari ng minahan. Darating siya ngayon para pumili ng materyales. Dahil nakuha ko na ang kapangyarihan ko. Hindi ba't ito na ang pagkakataon kong makaalis? Ayan na si boss. Tumayo kayong lahat ng maayos. Pumila. Ito na ang boss. Ang ganda niya. Magandang araw, boss. Si Ate Hua ba yan? Ang lakas ng dating, yung lalaking nasa tabi niya, ang kanang kamay niya. Isang eksperto sa pagkilala ng mga hilaw na bato. Sabi nila, lahat ng hilaw na bato, kapag dumaan sa kanang mata niya, malalaman niya kung maganda o bulok. Ngayong laban kay Gunian, kung sino ang makakakuha sa auction sa Stone City, ng mas magandang bato kaysa sa kalaban. Siya ang makakakuha ng kalahati ng teritoryo ng kalaban. May kanang mata ako na tutulong sa akin. Ngayon, siguradong panalo ako. Sumei, o Sumei, hindi mo inakala, natauhan pala ako ni Gunian. Hindi inakalang tauhan pala ni Gunian ang kanang mata. Dumating din ang pagkakataon. Simulan na. Sige, Ate Hua. Hindi pwede to. Itapon mo. Itong pirasong to, siksik ang texture at may higla. Siguradong may laman to. Pero ang misyon ni Gunian ngayon, ay siguraduhin si Sumei, ay hindi makabayad sa pastahan. Hindi siya pwedeng makakuha ng magandang bato. Hindi rin pwede to. Itapon. Ito na ba ang tinatawag nilang kanang mata? Naiinip na ako. Hindi man lang makita to. Teka, may malaking laman ang batong to. Huwag mong itapon. Wang Zuan, ang tapang mo ah. Naglakas loob kang sumuwi kay Ate Hua. Papatayin kita. Tumahimik ka, wala kang say dito. Ang batang to, may natuklasan kaya siya. Hindi pwedeng hayaan si Sumei na maniwala sa sinasabi ng batang to. Ate Hua, huwag kang makinig sa tanggang yan. Nagsasabi ng walang kwenta, wala siyang alam sa Jade. Mukhang matino naman ang batang to. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Tingnan natin kung may ibumuga talaga. Dalhin mo rito ang bato. Ate Hua, ikaw. Opo. Dalhin mo rito, itong kanang mata, lalong nagiging mayabang. Naglakas loob na pag-ulitin ako. Sabi mo, ang batong to ay magandang klase. Tama. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag
Ang batong to ay may magandang laman. Pagbibigyan kita ng isang hiling. Pero, kapag wala itong laman, kailangan mong hindi. Kapag hiniwa ang batong to, siguradong lalabas ang totoo. Hindi rin ako makakaligtas. Ate Hua, isa lang siyang tanga. Wala siyang alam sa Jade. Ang lakas mong magsalita ng kalokohan. Sinasabi ko sa'yo, ang raw Jade na to, ay basura lang. Sabi mo, paano hihiwin? Kanang mata, way kanang mata. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataon, hindi na ako magdadalawang isip. Ano ba? Bakit nakatayo ka lang dyan? Guhitan mo rito. Malapit ko nang makita ang liwanag. Ate, hiwain mo lang sa linyang ito. Gawin mo ang sinabi niya. Masusunod. Ang batang to, nanghuhula lang siguro. Zelen. Ate, nagpapanggap lang ang batang to. Ang batong to, sino bang naghihiwa sa gitna? Niloloko ka lang niya. Papatayin ko na siya ngayon din. HMM. Kanang mata. Ano bang kinatatakutan mo? Panay ang pigil mo sa paghiwa. O baka naman. Tauhan ka ni Gunian. Bata, anong pinagsasabi mo? Paano ako magiging tauhan ni Gunian? Anong nangyayari kay Kanang Mata? Nalilito siya dahil sa isang manero. Nawala sa wisyo. Sandali. Kapag nasira ang batong to, papatayin kita agad. Ate, walang berde. Tanga. Marunong ka bang maghiwa? Konting tiis pa. Lalabas na ang berde ko. Pinapatay mo ako. Gusto akong ipahamak ng taong to. Hiwain sa linya. Hindi mo pa rin makuha ng tama. Ano bang inasahan ko? Naniwala pa ako sa mga kalokohan ng batang to. Ayos. Nanguhula lang talaga ang batang to. Papatayin ko ang batang to. Bata, hindi ba sabi mo, magandang klase to? Sa susunod na buhay na lang. Huwag ka nang magdaldal. Hoy, papatayin niyo siya para sa akin. Sandali, sandali. Ano? Natatakot ka na. Huli na ang lahat. Tingnan natin. Paano mo ipapaliwanag to? Ate, walang lumabas na berde sa hiwa. Dahil, sa linya nila hiniwa. Hindi nila makuha ng tama. Hindi ka naniniwala. Tumingin ka. Bata, ibig mong sabihin, hiwain sa linyang ginuhit mo. Siguradong may lalabas na berde. Baka naman, mas magaling ka pa sa akin. Kanang mata. Hindi naman. Tama. Basta, hiwain mo ayon sa guhit ko. Siguradong may jade na lalabas. Hindi ka ba titigil? Hoy, kayo, bakit mo pa siya kinakausap? Tapusin niyo na siya. Itapon sa bundok at aipakin sa mga aso. Mukhang nagmamadali na si Yuyan ngayon. O baka naman, may laman talaga ang batong to. Kung ganun, bibigyan ko pa ang batang to ng isang pagkakataon. Sige, maniniwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Pero kung wala pa rin jade na lumabas, ipaparanas ko sa iyo ang kapalit ng panloloko kay Ate Hua. Basura, anong plano mo? Yung huling nanloko kay Ate Hua, itinapon ni Ate Hua sa mga asong gala, at nilapan ng buhay. Grabe! Ang lupit ng babaeng to. Buti na lang may x-ray vision ako. Kung hindi, hindi ko masisiguro ang kaligtasan ko. Ate Hua, nagsisinungaling lang ang batang yon. Matagal na akong nag-aaral ng Jade. Paanong hindi ko makilala ang isang basurang bato? Huwag mo na siyang kausapin. Patayin mo na siya agad. Nakalimutan niyo na ba? Bukas, kailangan pa nating makipagkumpetensya kay Gunian sa bato. Ang batong to, siguradong may Jade ba talaga? Kung may ganyan siyang galing, dapat sana ay kapantay na natin siya. Wala naman siyang binatbat dito. Ewan ko, high quality emerald. Matatawag ba itong magandang klase? Sumigaw kayo, magdiwang kayo. Ang karisma ko ay hindi na mapipigilan. Patay. Patay na. Akala ko may jade lang sa loob. Hindi ko inakalang emerald pala. High quality emerald pa naman to. Ang market value nito ay aabot ng hindi bababa sa 1 bilyong Myanmar kyat. Yuyan, naglakas loob kang lokohin ako. Ate Hua. Ate Hua. Pakinggan niyo muna ako. Ate Hua, ang cute mo naman. Halos mapahamak ako, at mawalan ng 1 bilyon. Ate Hua, pinilit lang ako ni Gunian. Hindi ko ginasto to. Napilitan lang din ako. Tauhan ka ni Gunian. Ate Hua, patawarin niyo po ako. Ito ang Myanmar. Ang pagpatay ay parang pagpatay lang ng aso. Kailangan ko nang bumuo ng sarili kong grupo, dahil hindi ko alam kung kailan. Ako rin ay matutulan sa sinapit ni Yuyan.
Ngayon, tapos na si Yuyan. Kailangan ko nang gamitin ang batang to, para mag-check ng mga bato. Kapag naglakas loob siyang tumanggi, patayin mo na siya. Ano ba, ang babaeng ito, gusto pala akong patayin. Ate Hua. Ano ang pangalan mo? Ate Hua. Wang Zuan ang pangalan ko. Wang Zuan. Magandang pangalan. Sinabi ko na kanina. Kung makakuha ka ng swerte sa paghiwa, pagbibigyan kita ng isang hiling. Sige, sabihin mo, ano ang gusto mo? Hayaan mo na, ipaubaya mo na sa akin si Lin Chuan. Ikaw na lang ang bahala sa kanya sa susunod. Hindi siya karapat-dapat, sayang lang ang hiling mo kay Ate Hua. Ang batang si Wang Zuan na to, hindi naman siguro ako papatayin, di ba? Hindi pwede, kailangan ko siyang pigilan. Ate Hua, huwag kang magpalinlang sa kanya, nalinlang ka niya, isa lang siyang baguhan. Nagkataon lang na swerte siya, kaya siya nakakuha ng jade. Huwag kang maniwala sa kanya. Hoy, lumapit kayo. Turuan niyo siya ng leksyon. Ate Hua, patawarin niyo na ako. Ate Hua. Hindi ko pa naiisip. Walang nagmamadali. Pag-isipan mong mabuti. Sa susunod, ikaw ang bahala sa trabahong ito. Sandali lang. Pumunta ka sa bahay ko. Sige. Sus Mariosep, huwag mo nang tingnan. Alam kong green ako, pero huwag mo akong pagpantasyahan. Susubukan ko siya. Ano ba talaga ang pakay ng batang ito sa Myanmar? Ate Hua, bakit? Nakaayos ng ganito. Sinusubukan mo pa rin ako. Ano ang pakay mo sa Myanmar? Huwag mong sabihin. Iniisip mong, galing ako sa ibang grupo. Kung ganon, magmumukha na lang akong ordinaryo. Hoy, bata. Bakit ka nandito? Sa kwarto ni Ate Hua. Kapag nalaman niya ito, papatayin ka niya. Tingnan natin ang batang ito. Pagdating sa pera at babae, gaano siya kasiba? Kung wala siyang interes sa mga yan. Ibig sabihin, galing siya sa ibang grupo. Pinadala nila, kailangan ko na siyang patayin. Ganun pala. Kung ganun, wala na akong magagawa. Makikisakay na lang ako sa plano nila. Magandang binibini. Nasa bahay tayo ni Ate Hua, at ginagawa natin to. Hindi yata maganda to. Paano kung mamaya na lang? Lumabas na lang tayo. Guwapo. Ano ba ang sinasabi mo? Gastos pa ang lumabas. Dito na lang sa kwarto ni Ate Hua. Ayos na. Ang cute mo naman. Si Ate Hua ay talagang pinapahalagahan ang kakayahan ko pagdating ng panahon. Kung hindi sapat ang bayad, hindi ko siya pagtatrabahuhan. Ate Hua, ang hinawakan ko kanina ay ikaw. Pasensya na, Ate Hua, deserve ko to. Ikaw na bata ka, nakapasa ka sa pagsusulit ko. Wang Zuan, ang mga taong katulad mo, ang siyang matagal na bubuhay sa Myanmar. Ganito, ikaw ang tumingin para sa akin, kada buwan. Bibigyan kita ng 100 milyong sweldo. Ano sa tingin mo? Bago ko nakuha ang kapangyarihan ko, tatanggapin ko agad ng walang pag-aalinlangan. Pero ngayon na may kapangyarihan na ako, ang perang yan para sa akin, ay kailangan lang makahanap ng magandang bato. Kailangan ko pa rin bumuo ng sarili kong grupo. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang mangamba sa panganib na mapatay anumang oras. Tumatanggi ako. Ate Hua, ang gusto mo lang naman ay makuha ang kakayahan ko. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang bayaran ako. Kung gusto mong tulungan kitang tumingin ng mga bato, kaya kitang tulungan. Pero mas gusto ko ng isa, na makakakuha ng pagkakataong kumuha ng jade sa teritoryo ni Ate Hua. Basta pumayag ka, ang kikitain, kaya ko ng libre, ibigay sa iyo ang 30%.
Gusto ko sa Myanmar, na kumuha ng jade sa bawat distrito. Kailangan makuha ang pahintulot ng boss ng distrito. Kung hindi, ang basta-bastang pagkuha ng jade ay magdadala ng kapahamakan. Kung papayag si Ate Hua, gamit ang kapangyarihan ko, mabilis akong sisikat sa Myanmar at magtatagumpay. At kaya ko pang bumuo ng sarili kong grupo. Sa kakayahan ng batang ito, hindi maganda kung pipilitin ko siyang manatili. Hahatiin niya sa akin ang 30% ng kikitain. Hindi masama yan. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Ako. Papayag na. Alam mo ba ang Stone City? Iyon ang lugar kung saan lahat ng grupo sa Myanmar ay hindi basta-basta naglalakas loob na pumasok. Ito ay isang no man's land. Bukas, basta sa Jade Gambling Convention, matalo mo si Gunian, ibibigay niya ang kanyang kalahati ng teritoryo niya sa akin, at ipapamahala ko sa'yo. Sa kabilang banda, kung matalo ka, tapos ka na. Buti na lang may kakayahan akong makakita sa loob. Kung hindi, hindi ako maglalakas loob na sumama sa kanya. Sige. Su Mei. Narinig ko. Ang kanang kamay mo ay nabulag. Wala na siyang kanang mata. Tignan natin kung paano mo ako matatalo. Sa pustahang ito, sa teritoryo mo. Sigurado na ako rito. Wala na siyang kanang mata. Su Mei, paano mo ako matatalo? Ngayon, uubusin kita. Kalahati ng teritoryo mo. Pagdating ng panahon, hahanap ako ng pagkakataon para ubusin ka. Gunian. Kung susubukan mo, sa teritoryo ko, nakausapin ako ng ganyan. Malamang na ngayon, ay bangkay ka na. Kung pupunta ka sa teritoryo ko, hindi kita papatayin. Puhulihin kita. At paglilingkuran ng maayos. Sabi na nga ba, itong si Sister Hua at Third Master Gu, hindi magkasundo, ngayon lang nagkita. Ang tindi na agad ng tensyon. Nabalitaan ko, ngayong may pastahan sina Third Master Gu at Sister Hua, may isa pang pastahan. Kung sino ang may mas mahalagang bato, makukuha ang kalahati ng teritoryo ng isa. Nabulag ang kanang mata ni Sister Hua. Hindi ba talo na siya niyan? Totoo nga sa Myanmar, kung sino ang mas malakas, siya ang may huling say. At ang lakas, nakadepende sa pera. Kailangan kong tulungan si Sister Hua na manalo sa pustahang ito. Kung magkagayon, makukuha ko ang kalahati ng teritoryo ni Gunian. Pagdating ng panahon, ang lahat ng jade sa teritoryong iyon, ako na ang magpapasya. Mahirap umasenso. Kung hindi susugal, Sister Hua, huwag kang mag-alala. Sa Stone Gambling Conference na ito, siguradong panalo tayo. Sino ka ba sa akala mo? Isang tagalong kingdom. Naglalakas loob magyabang dito. Sino ang nagdala sa kanya rito? Tao ko siya. Sister Hua, wala na bang tao sa ilalim mo? Kumuha ka pa ng Tagalong Kingdom para tumingin ng materyales. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang mga Tagalong Kingdom sa Myanmar natin ay wala lang silbi? Tama. Narinig mo ba yun, Sister Hua? Sa susunod, magdala ka ng mga taong marunong tumingin. Wala kang alam sa mga patakaran. Nagsasalita ang boss. Bakit sumasabat ang tauhan? Ako na ang magdidisiplina sa kanya para sa iyo. Ang mga tao ko, ako lang ang pwedeng magdisiplina. TSK. Sa kalakalan ng jade sa Myanmar, ang mga Tagalong Kingdom ang madalas maloko, at marami pang Tagalong Kingdom na kumita sa jade. Ang nalulugi sa sugal, talagang nagbibigay ito ng impresyon sa mga taga-Myanmar na hindi marunong tumingin ng jade. Ang mga Tagalong Kingdom, ang dating ng sugal, kailangan kong gamitin ang kakayahan ko. Dito ako magtatayo ng imperyo para sa mga Tagalong. Imperyo ng jade, para hindi na muling maloko ang mga Tagalong. Gusanye, may kasabihan kami sa Long. Ang tunay na galing, ay hindi nadadaan sa salita lang. Ikaw. Tumahimik ang lahat, maligayang pagdating sa ating Jade Auction. Ipinapahayag ko, na ang ating Jade Auction, ay opisyal nang magsisimula. Ngayon, inaanyayahan ko, ang unang bato, para sa ating auction. Ito ay galing sa lumang stock mula sa minahan ng Stone City. Kahit hindi pa ito nabubuksan, malaki ang tsansa na makakuha ng magandang kalidad. Kaya ang panimulang presyo ay 100 milyon. Ang bawat dagdag ay hindi bababa sa 5 milyon. Maaari na kayong lumapit at tingnan. Tumingin kayo dito sa akin. Kinakabahan ka na ba? Ang jade sa loob ng batong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 bilyon. Hua Jia, ang organizer ng auction na ito,
ay talagang makapangyarihan. Ang unang jade na ito ay napakaganda na. Syempre, teritoryo ito ni Longye. Teritoryo ko at ni Gunian. Kahit pagsamahin pa, ay hindi pa pantay sa laki ng kay Longye. Ang lakas talaga ni Longye. Sanye. Ang batong ito ay maitim kapag tinamaan ng ilaw. Basura lang to. Bakit? Hindi mo man lang tiningnan. Susuko ka na ba? Dahil hindi na kailangan. Hua Jia. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ka naniniwala sa batang to. Ang galing magpanggap ng batang to. Akala ng mga hindi nakakaalam ay isa talaga siyang eksperto sa pagkilatis ng bato. Pumasok ka na at magtrabaho. Dito lang muna ako. Sige, boss. Hindi masama. Ang mga bato rito sa Jinyulu, maganda ang kalidad. Ang gagawang sigunian, nag-iwan pa talaga siya ng malaking kayamanan para sa akin. Congrats, Boss Wang. Congrats, Boss Wang, sa pagkuha mo sa Jinyulu. Bakit nandito si Gunian? Hindi kaya. Nandito siya para mamili ng mamahaling bato. Hindi pwede. Kailangan ko nang itago ang mga mamahaling bato sa loob ng aking espasyo. Congrats, Boss Wang. Master Go, napadpad kayo rito. Ano ang maipaglilingkod ko? Wala naman masyado. Kasi si Boss Wang, kakakuha lang ng Jinyulu. Napadadaan lang kami para bumati. Pero sa hitsura ni Boss Wang, parang hindi yata kami welcome. Bata, mag-enjoy ka muna habang kaya mo. Mamaya, kapag nabili ko na ang mga mamahaling bato sa Jinyulu, ang Jinyulu na to, wala na ring halaga. Alam ko na, may masama siyang balak. Mabuti na lang, ang mga mamahaling bato, nasa loob na ng aking espasyo. Ang mga natira na lang sa labas, ay mga basurang bato na pinili ko. Kailangan kong kunin lahat ng mamahaling bato sa Jinyulu. Yan lang ang paraan para mabuhay ako. Gunian, Gunian, gusto mong bawiin ang luji mo gamit ang mga bato sa Jinyulu. Nananaginip ka yata ng gising. Welcome. Salamat sa pagpunta, Master Go. Welcome na welcome kayo. Sige, mabuti kung ganoon. Kung ganoon, bibili kami ng ilang bato. Hindi mo naman siguro tatanggihan, Boss Wang. Hindi ko naman sana gustong kunin ang pera ni Master Go. Pero mukhang gusto niya talagang magbigay. Talaga namang, mahirap tanggihan ang alok niya. Gunian, bakit nandito ka pa? Ang Jinyulu ay akin na ngayon. Hindi ka welcome dito. Ate Hua, nandito kami sa Jinyulu para bumili ng mga bato. Hindi mo naman siguro kami tatanggihan, di ba? Itong Jinyulu ay pagmamay-ari dati ni Gunian. Siguradong alam nila kung alin ang mga mamahaling jade. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng ibenta sa kanila. Gusanye, ano ba ang gusto mo? Pumili ka lang. Mas madali ka pang kausap kaysa kay Ate Hua. Gui yan. Piliin mong mabuti. Tandaan mo yan. Ito na ang tanging pagkakataon mo. Sige, Sanye. Wang Zuan, bakit ka pumayag sa kanya? Halatang nandito lang siya para mamburaot. Huwag kang mag-alala, Ate Hua. Hindi sila makakatsamba ngayon. Siguro ba, itong si Wang Zuan, bago pa dumating si Nagunian, ay nakuha na ang mga mamahaling jade. Sanye, ang ganda ng kulay nito. Maganda ang balat nito. Siguradong may jade dito. Guiyan, Guiyan. Itong mga batong ito, ay pinili ko ng mabuti. Mga batong nakakalito lang. Nauto ka rin. Hiwain ang bato. Wala. Hindi maaari, hindi maaari. Paano nangyari ito? Walang jade. Guiyan, niloloko mo ba ako? Tignan mo, ito yung batong hiniwa mo. Pinapalugi mo ako. Alam mo ba, gusto mo bang tapusin na kita ngayon din? Sanye. Masyado lang akong kinabahan kanina. Nagkamali lang ako ng tingin. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo pa ako ng batong may laman. Kung hindi, yari ka. Huwag kayong mag-alala, Sanye. Titingnan ko ng mabuti ngayon. Gunian, nagpapatawa ka ba? Mukhang
Kailangan ko pa kayong pasalamatan. Dahil binigyan niyo ako ng pera. Mukhang itong si Wang Zuan. Bago pa sila dumating, ay nakuha na ang mga mamahaling bato sa tindahan. Lahat kinuha na. Su Mei, huwag kang masyadong magsaya. Itong maliit na pera, kaya ko pang bayaran, ako si Gunian. Itong batong ito, kapag tinapatan ng ilaw, ang ganda ng kulay berde. Siguradong may jade dito. Ito na yun. Sanye, itong isa. Siguradong may jade dito. Hiwain. Wala. Pinapalugi mo na naman ako, di ba? Gusto mo bang tapusin na kita ngayon din? Boss. Hindi maaari. Siguradong may jade sa pirasong to. Alam ko na. Ito ang Genius Store. Wala namang jade sa batong to. Walang jade. Su Mei. Ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Gunian. Ang sugal sa bato ay nakadepende sa galing ng mata. Hindi mo ba alam yun? Ghost Eye, mahina ang sarili mong paningin. Bakit hindi mo siya hanapin? Tama. Ang dami nating magagandang bato rito. Pumili ka lang ng kahit isa. Siguradong may jade yan. Dahil sinabi nyo na sa tindahan nyo, ay may mga mamahaling bato. Maglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Anong ipupusta? Pastahan tayo sa banta ng mga batong to. Kung sino ang makakakuha ng mas mahal na bato, siya ang panalo. Kapag nanalo ako, dapat mapasa akin ang Genius Store. Ayoko. Teka. Takot ka bang tumaya, bata? Bakit? Sa sinabi mong yan, inaamin mo ba na ang mga bato sa tindahan nyo ay wala ng jade? Kung ganun, mas mabuting magsara na lang kayo. Tumanggi ako dahil kung matalo ako, mawawala sa akin ang Genius Store. Pero kung manalo naman ako, wala naman akong makukuha. Bakit pa ako tataya? Alam ni Ghost Eye na ang Genius Store ang lahat ng mamahaling bato. Hindi ako pwedeng matalo ngayon. Sige. Kung ganun, ipupusta ko ang minahan ko sa Pokkon. Laban sa'yo. Matapang ka ba? Wang Zuan, huwag kang makipagpustahan sa kanya. Naglakas loob siya. Ang minahan na may 30 bilyong kita kada taon. Sa Pokkon bilang pusta. Siguradong sigurado na siyang mananalo. Ang bait naman ni Gunian. Gusto pa yata akong bigyan ng minahan. Kung ganun, tatanggapin ko ang hamon. Sister Hua. May nagkukusa na magbigay ng minahan. Bakit ko naman tatanggihan? Ikaw. Sister Hua, huwag kang mag-alala. Kailan mo ba nakitang natalo ako? Ang galing. Narito ako para maging saksi sa pustahang ito. Master Long. Mabuti naman kung ganun. Dahil narito si Master Long para maging saksi. Wala nang hihigit pa roon. Master Long, bakit napadalaw kayo ngayon? Napunta kayo rito sa Genius Store. Nandito ako para hanapin ang batang to. Nabalitaan ko, nasa ginanap kong Stone Gambling Conference. Gamit ang mga basurang bato, ay nakakuha siya ng pinakamahalagang jade. Kaya naparito ako para tingnan. Hindi masama, ang bata pa ng batang to. Sino ang mag-aakalang? Isa na siyang eksperto sa pagkilatis ng bato. Master Long, swerte lang talaga ako. May konting alam ka rin, bata. Alam mo ring swerte lang ang puhunan mo. Hindi ka taka-taka kung bakit si Gunian ay natalo sa pastahan sa gem auction. Masyado niyang minamaliit ang kalaban niya. Ang swerte ay bahagi rin ng galing. Tama na ang daldal. Magsimula na tayong pumili ng bato. Ilang bato na ang sunod-sunod. Wala naman akong mapiling may kwenta. Ibig sabihin, ang mga batong ito ay siguradong napalitan na ng batang yan. Mamaya, sigurado, pipili siya ng mamahaling bato. Kailangan ko lang maunahan ang batong gusto niya. TSK, gusto mo pang agawin ang napili ko? Sige, hahanapan kita ng basurang bato na pag-aagawan mo. Huwag kang magpalinlang sa itsura ko, pero sa loob, bulok ako. Piliin mo ako, piliin mo ako. Ang ganda ng kulay berde ko. Ang batong A na to, 3 bilyon ang halaga. Ang batong B na to, 10 bilyon ang halaga. Ito ang kukunin ko. Ghost Eye. Sigurado ka. Yan talagang bato sa kamay mo ang pipiliin mo. Sigurado ako. Ito lang ang gusto ko. Sige. Kung ganun, ito ang kukunin ko. Dahil nakapili na tayong lahat. Sino ang mauunang maghiwa? Kami ang mauuna. Bilang bahagi ng pastahan, ang mananalo agad. Dapat kami ang maunang maghiwa. Ghost Eye.
Hiwain mo ng maigi. Ipakita mo sa kanila ng malinaw. Masusunod. Wang Zuan, kanina, inagaw ni Ghost Eye ang bato mo. Bakit hindi mo pinigilan? Sabi ko na huwag ka nang tumaya. Ngayon, maibabalik na naman ang Jin Yulu. Ate Hua, sigurado tayong mananalo. Kung sakaling, maipanalo ko sa iyo ang isang minahan. Ano ang premyo ko? Kung mananalo ka, kahit ano, pagbibigyan kita. Sa harap ko pa talaga, pinag-uusapan ang minahan ko. Yan ay kung mananalo kayo. Pero sa pagkakataong ito, talo kayo. Hoy, Third Master. Ito ay dekalidad na jade. Kahit papaano, 3 bilyon ang halaga nito. Magaling, Ghost Eye. Siguradong panalo na tayo ngayon. Su Mei. Sumuko ka na habang maaga pa. Kahit papaano, 3 bilyon ang halaga. Kahit sa gem auction. Bihira ang ganitong klase. Ngayon, talo na talaga kayo. Paano na to? Ang Jin Yulo na nakuha lang natin. Kukunin na naman ni Gunian. Ate Hua. Sabi ko, mananalo tayo, mananalo tayo. Kailan mo ba ako nakitang natalo? Parang hindi pa nga natatalo si Wang Zuan. Baka manalo rin siya ngayon. Third Master Gu. Hindi pa hinihiwa ang bato ko. Paano kayo nanalo? Ano ba talaga ang pinagmamalaki ng batang ito? Nanalo ng halagang 300 milyong bato. Tingnan natin. Hindi ba halata? Batong nagkakahalaga ng 300 milyon. Hindi ko maisip paano ako matatalo. Kung ganon, ipapakita ko sa'yo kung paano ka natalo. Bakit ang yabang ng batang ito? Posible bang ang bato sa kamay niya ay maglabas ng mas mataas pa sa 300 milyon na bato ko? Imposible. Kahit sa Jade Gambling Convention, ang batong nagkakahalaga ng 300 milyon ay bihira na. Sa pagkakataong ito, siguradong panalo na ako. Bata, siguradong talo ka na ngayon. Kahit magpatagal ka pa sa paghiwa ng bato, hindi mo na mababago ang pagkatalo mo. Sumuko ka na. Ito. Paano ito naging posible? Ito ay Imperial Purple. Anong Imperial Purple? Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon. Imperial Purple. Gunian. Tinalo ka namin. Imposible. Paano ako matatalo? Imposible. Ako. Wala na rin ang minahan. Ito ba ang sinasabi mong siguradong panalo? Dahil sa'yo, nawala na naman ang isang minahan ko. Alam mo ba yun? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng ibigay ang minahan sa Kokon. Ibigay. Kung hindi, mawawala na ang lahat sa akin. Imposible. Paano ito naging posible? Paano niya nagawa na makakuha ng Imperial Purple? Hindi to pwede. Hindi to bibilangin. Hindi ako papayag. Nandadaya kayo. Ano? Gunian. Gusto mong bumawi? Nawala na ang kalahati ng teritoryo ko, pati na ang Jin Yulu. Bumagsak na ang lakas ko. At higit sa lahat, ngayon nawala pa ang minahan sa Kokon. Kung magagalit si Longye, patay na ako. Kung wala ako, si Longye. Nagbibiro lang ako. Tanggapin mo ang pagkatalo. Mabuti kung hindi ka babawi. Akala ko gusto mong bumawi. Wala. Longye. Tinatanggap namin ang pagkatalo. Wala namang problema. Aalis na kami. Terra. Ang galing, napakagaling. Su Mei. Nakapulot ka ng isang kayamanan. Ang batang ito, mula sa kamay ni Gunian, nakuha niya ang minahan sa Kokon. Iyon ay, nagkakahalaga ng 30 bilyon. Ang minahan sa Kokon. Longye, swerte lang talaga ako. Sinabi ni Ate Hua, kailangan ko lang siyang tulungang mapanalunan ang minahan. Kung ano man ang gusto ko, ibibigay niya bilang gantimpala. Iba ang tingin ng batang ito. Hindi kaya. Hindi naman siguro siya hihingi ng ganoong pabor. Mabuti pang umalis na ako rito. Oy, Ate Hua, bakit ka tumatakbo? Hindi ko pa nga sinasabi kung ano ang gantimpala. Longye, kailangan niyo po akong patotohanan. Sige, patototohanan kita. Bata, Su Mei, makinig ka na lang. Kung ano ang gustong gantimpala ng batang ito. Ako, bakit hindi ko alam? Ano bang pinag-uusapan niyo? Kakaiba. Simula bata pa ako, si Wang Zuan lang ang naglakas loob na maging ganito kitigas sa akin. Pero bakit hindi ako naiinis? Sa halip, pakiramdam ko, anggan sa pakiramdam. Grabe. Ang mga tingin ni Su Mei. Hindi kaya nagising na ang kakaibang katangian niya. Tama na, kayong dalawa. Hanggang kailan kayo magyayakapan?
Wang Zuan. Ano ang gusto mong gantimpala? Sabihin mo na kay Sumei. May mahalaga pa tayong pag-uusapan. Wang Zuan. Sabihin mo. Ano ang gusto mong gantimpala? Ate Hua, hindi ko pa po naiisip. Sasabihin ko na lang po kapag naisip ko na. Hindi pwede yan. Dahil, tinulungan mo akong makuha ang minahan sa Pokon. Kung malalaman ng iba, iisipin nilang ako, si Sumei, ay masama sa mga tauhan ko. Ganito na lang. Ikaw ang humawak ng minahan sa Pokon. 50% ng kita taon-taon ay sa iyo na. Hindi pwede. Masyadong mahalaga niyan. Hindi ko matatanggap yan. Hindi. Kailangan mo itong tanggapin, Wang Zuan. Ang mabuting kalooban ni Sumei. Tanggapin mo na. Kung gayon, dahil sinabi na rin ni Longye, tatanggapin ko na po ng buong puso. HMM. Nga pala, Longye, sabi niyo po kanina ay may kailangan kayo sa akin. Ano po yun? Ang batang si Wang Zuan, napakagaling tumingin ng bato. Bihira lang ang katulad niya. Kung patutulungin ko siya sa pagpili ng mga raw stone, siguradong mananalo ako sa piging ng Northern General, Wang Zuan. Ganito kasi yun, pagkalipas ng ilang araw, ay ang piging ng Northern General. Ang mga boss sa bawat rehiyon, ay maghahandog ng mga regalo. Northern General, Jade lang ang gusto ko. Kailangan kita. Tulungan mo akong pumili ng isa. Dekalidad na raw Jade. Gagawin nating regalo sa birthday. General ng Hilaga. General ng Hilaga. Siya ang nasa hilaga ng Myanmar. Pinakamakapangyarihang general. Napakalakas ng impluensya. Ako at si Master Long. Pareho kaming tauhan niya. Grabe naman. Si Master Long at Ate Sumei. Ang gagaling pala nila. Tapos, sila pala ay tauhan ng general. Kung magagamit ko ang pagkakataong ito para makalapit sa general ng hilaga dito sa Myanmar, ay siguradong matatag na ang posisyon ko. Sige, Master Long, tutulungan kitang pumili ng raw Jade. Kailan niyo po kailangan? Sabihan niyo lang ako. Sige. Pupuntahan kita pagkalipas ng ilang araw. Kung ang mapipili mong raw Jade ay magustuhan ng general ng hilaga, ako ay siguradong gagantimpalaan kita ng malaki. Sige na. Ang mga bagay tungkol sa inyong kabataan ay hindi ko napakikialaman. Ingat po kayo, Master Long. Wang Zuan, dapat mong galingan sa pagkakataong ito kung makakakuha ka ng koleksyon sa general ng hilaga. Sa hinaharap, dito sa Myanmar, ay wala nang mga aapi sa'yo. Ate Sumei, gagawin ko po. May sasabihin ako sa'yo tungkol sa pamamahala ng minahan. Kahit na ang minahan sa Pokon ay atin na ngayon. Mahirap basahin ang isip ng tao kung gusto mong mamuno sa minahan. Ang pinakamahalaga ay bantayan ang galaw ng mga tauhan mo. Kung tapat ba sila sa'yo, o kung nagkukunwari lang silang sumusunod. Tama ka, Ate Sumei, pero paano ko malalaman kung nagkukunwari lang sila? Para malaman mo, ang pinakamadaling paraan ay ang pag-audit ng account. Sa bawat minahan ay may leader. Sila ang responsable sa araw-araw na gastos at labas ng pera. Dapat malinaw ang lahat. Nakasulat sa ledger at ipapasa. Iyan ang patakaran sa minahan. Kaya, pagdating mo sa minahan, ang unang gagawin mo ay mag-audit. Kung tapat ang mga tauhan, ay iikot lang sa isang bagay, pera. Kaya, pagdating mo sa minahan, ang unang gagawin mo ay mag-audit. Doon mo malalaman kung sino ang mapagkakatiwalaan at kung sino ang dapat tanggalin. Salamat sa payo mo, Ate Hua. Pupunta na ako roon maya-maya para tuluyang mapatibay ang posisyon ng boss sa minahan ng Pokon. Ang taong to, ang lakas na ng loob niya. Ngayon, naglakas loob na siyang hawakan ng kamay ko. Bagong upo ka pa lang, ang mga pinuno sa minahan, siguradong hindi sila susunod sa'yo. Binigyan kita ng magaling na tauhan. Pagdating ng panahon, tutulungan kanyang supulan sila. Akon. Ate Hua. Wang Zuan, bukas, isama mo si Akon. Siya ang bahala sa kanila, sa mga pasaway na yan. Ate Hua, sige, hindi na ako mag-aalinlangan. Buksan ang baraha. Panalo ako. Bayad na. Bayad na. Hoy, Kuya Biao. Nabalitaan ko, tayo, may bagong boss na sa minahan.
Sabi mo, yung ginawa nating peking account, mabubuking kaya tayo. Anong kinakatakutan mo? Nandito naman si Kuya Biao. Kahit malaman niya pa, ano naman ang magagawa niya? Sa tingin mo ba, mas matapang pa siya kay Gunian? Nalaman ko na ang lahat. Siya, alalay lang siya ni Ate Hua. Isa lang siyang tauhan sa tabi. Ano bang alam niya sa mga Rowstone? Ha? Tara, ituloy natin. Pero, Kuya Biao, bakit ko nabalitaan na? Yung batang yon at si Longye ay may malalim na koneksyon. Ito, kung malaman nila na ginawa natin to, at magalit si Longye. Huwag kang matakot. Malayo naman ang mga nasa itaas. Pakialam ba ni Longye sa ganitong bagay? Nandito naman si Kuya Biao. Kung magpatumpik-tumpik pa siya. Kapag naubusan ako ng pasensya, babarilyahin ko siya. Ang tapang mo, Kuya Biao. Tama, dapat lang ipakita sa baguhan kung sino ang boss, para malaman niya kung sino talaga ang boss sa minahan ng Pokon. Ang bagong boss ng minahan ng Pokon, dumating na si Wang Zuan. Ang bagong boss ay isang batang hilaw na katulad mo. 10 taon nang ginugol ko bago ako naging pinuno sa minahan. Bakit ikaw ang magiging boss ko? Nag-iisip pa naman ako kung paano magpakitang gilas, dahil kusa kang lumapit. Gagawin kitang halimbawa. Ikaw ang napili ko. Dapat alam nyo na. Ako si Wang Zuan, ang bagong boss ng minahan ng Pokon. Simula ngayong araw, kayo, ang mga tauhan ko na. Kung may hindi sumasang-ayon, sabihin nyo lang. Boss, maupo kayo. Bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakitang dumating ang boss natin? Tumayo kayo riyan agad. Sino ang kinakausap mo? Sinasabi mo bang ang batang to, ang boss natin? Ha? Isang bata lang. Naghahangad pang maging boss natin. Ako si Yang Pan. Hindi ko siya kikilalanin. Kayo. Ganoon din ba ang iniisip nyo? Tama si Kuya Pan. Anong karapatan mo para maging boss namin? Kailangan mong ipakita ang galing ng isang boss. Ay, tama. Tama. Nakita nyo ba? Lahat tayo ay hindi siya kinikilala. Anong karapatan mo para maging boss namin? Pero, pwede mong ibigay ang minahan, ang posisyon ng boss. Ibigay mo sa akin. Ako na ang baalang mamahalan yan. Akala nyo ba ay madali akong apihin? O sa tingin nyo? Hindi ko kayo kayang galawin, mga veterano. Lalo na ikaw. Akala mo ba? Dahil sa pagpabor ni Ate Hua, ay susunod na kami sa iyo. Anong karapatan mo para maging boss namin? Akala mo ba, hindi namin alam ang totoo? Ikaw lang ang tauhan sa tabi ni Ate Hua. Bakit kami susunod sa iyo? Kung may ibubuga ka, sundin natin ang mga patakaran sa minahan ng Myanmar. Pagsusugal sa bato. Tingnan natin kung may galing ka para maging boss namin. Kung matalo ka, ang posisyon ng boss sa minahan ay akin na. Kung manalo ka, kikilalanin kitang boss. Ang ganda ng iniisip mo kung matalo ako, ibibigay ko sa iyo ang minahan. Pero, kung manalo ako, ang makukuha ko lang ay ang tawagin mo lang akong boss. Ang taya mo ay masyadong maliit. Kung susugal tayo, dapat malakihan. Kung matalo ako, hindi lang ang minahan ang ibibigay ko sa iyo, kikilalanin pa kitang boss. Pero kung ikaw ang matalo, hindi ko kailangan na tawagin mo akong boss. Buhay mo ang kapalit. Kaya mo bang sumugal? Bakit ang kampante ng batang ito? Baka naman eksperto talaga siya sa pagkilatis ng bato. Imposible. Napakabata niya pa. Kahit pa mula pagkapanganak ay nag-aaral na siya ng mga bato. Hindi pa kasing dami ng nakita ko. Siguradong nagpapanggap lang yan. Sige. Dahil gusto mong maglaro ng malakihan, pagbibigyan kita. Pusta ako. Sige, go. Kunin mo yung buwan na ito, yung 2 kahon ng mga bagong hukay na magandang bato. Dalhin nyo rito. Masusunod.
Ito yung buwan na ito. Bagong hukay na magandang bato. Tig-isang basket tayo. Depende na yan sa talas ng mata. Pumili kayo ng 10 rose stones mula rito. Hiwain natin sa harap ng lahat kung sino ang makakuha ng mas maraming jade. At mas maganda ang kalidad. Siya ang panalo. Array, huwag niyo akong itulak. Kapag itinulak niyo pa ako, mabubuko na ako. Manahimik kayong lahat. Ako ang may pinakamagandang jade. Tawagin niyo akong hari ng jade. Mga kuya, huwag na kayong mag-usap. Wala akong nakuha. Kapag kasama ko kayo, masyadong malaki ang pressure ko. Hoy, bata. Huwag mong sabihin inaapi kita. Ikaw ang maunang pumili. Dito na lang sa basket na ito. Sige. Kung ganoon, simulan na natin. Sabi ni Ate Hua, itong si Wang Zuan, ay eksperto sa pagkilatis ng bato. Tingnan natin mamaya, kung may ibubuga ba talaga siya. Kapag natalo siya, ipaglalaban ko ang buhay ko. Susubukan ko siyang protektahan. Hi. Sa tingin mo, sino ang mananalo? Si Kuya Biao o ang bagong boss na to? Sino ang mananalo? Ano bang iniisip mo? Siguradong si Kuya Biao ang mananalo. Tingnan mo yung batang yan. Mukhang mas bata pa sa akin. Ano namang laban niya kay Kuya Biao? Ang tapang naman ng bagong boss na to. Sa pastahan ni Kuya Biao, siguro tiwala siya sa kakayahan niya. Sobrang bilib siya sa sarili. O kaya naman, isa lang siyang tanga. Akon, tawagin mo yung master sa pagkilatis ng bato. Sige. Master, tulungan mo kaming hiwain ang mga batong ito. Hoy, sinasabi ko sa'yo. Hindi ka pa ba tapos? Itong batang to, bakit ang bilis? Huwag mong sabihin, eksperto nga talaga siya sa pagkilatis ng bato. Hoy, bata, anong silbi ng pagpili ng mabilis? Ang mahalaga ay tama ang napili mo. Bakit ka ba nagmamadali? Malapit na ako. Tapos na akong pumili. Hoy, bata, kung susuko ka na ngayon, may pagkakataon ka pa. Basta ibigay mo lang sa akin ang posisyon ng boss sa minahan. Pwede kitang patawarin. Ang bagal mo namang pumili ng bato. Gusto mo pang makuha ang posisyon ng boss sa minahan. Manalo ka muna bago ka magsalita. Sige. Ngayon din, ipapakita ko sa iyo. Alam ko, ang agwat natin. Hiwain mo muna ang bato ko. May berde, biauge. 3 piraso, puro berde. Kung puro berde ang susunod, edi ikaw, siguradong panalo ka. Bata, nakikita mo ba? Iyan ang galing. Pag ako na ang naging boss ng minahan sa Pakad, ang una kong ipapadala kita para maging tagahukay. Huwag kang magsalita ng tapos. 3 piraso pa lang ang hinihiwa mo, may 7 pa. Sige. Dahil gusto mo pang manood, pagbibigyan kita para mapahiya ka ng lubos. Hiwain mo pa. Sige. Hindi ko akalain na ang isang maliit na boss ng minahan ay may ganitong klaseng mata. Nasa panganib na si Wang Zuan. Bagsak ang batong ito. Biauge. 10 ang hiniwa, 7 ang may laman, 70%. Sa tansya mo, siguradong panalo ka na. Bata, nakikita mo ba, 70% ang labas. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano ka mananalo? Hiwain mo ayon sa linyang iginuhit ko. Bata, kinakausap kita. Sumuko ka na. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Baka kung maganda ang mood ko, biauge, mabigyan pa kita ng posisyon bilang maliit na boss. 10 ang hiniwa, 7 ang may laman. May gana ka pang sabihin sigurado ang panalo mo. Akala ko ikaw na, boss ng minahan, ay makakahiwa ng 10 puro berde. Ang talam ng dila mo. Bata, huwag mong isiping dahil ilang taon ka nang tumitingin ng bato, ay pwede ka nang magyabang sa harap ko.
Ang mga batong nakita ko ay hindi pa nagkakamali. Kahit pa ang batong tinitingnan mo, matagal na, ano naman, iba ito. Matandang lalaki ka pa naman. Sasabihin ko ang totoo sa iyo. Hindi lang ako nakakakita kung may laman ng bato. Nakikita ko rin sa loob ng bato kung anong klaseng kalidad nito. Niloloko mo ba ako? Kahit ang mga Diyos, mahirap hulaan ang laman ng bato. Ikaw pa. Makakakita rin ng kalidad. Beans, beans, beans. Ito ay bean species. Lalabas na ang bean species. Ang pirasong ito ay light green bean species. Ito ay tunay na light green bean species. Imposible ito. Swerte lang ang hula mo. Nakuha mo pa talagang hulaan. Ang pirasong ito ay Jengyang green eye species. Tumpak. Jengyang green eye species. Tama na naman. Glass glutinous species. Glass glutinous species. Tama na naman. Tama na naman. Violet glutinous eye species. Violet glutinous eye species. Oily green bean species. Imposible. Talagang imposible. Paano mo nagawa na makuha lahat ng tama? Hiwain na natin lahat. Masyadong magulo, masyadong sobra. Akala ko noon, kaya ko nang makilala ang maganda sa basura, ay nasa tuktok na. Pero kaya niya palang silipin sa isang tingin. Ang loob ng bato, Sister Hua. Saan mo nahanap ang taong ito? Puro berde. 10. 100% na may berde. Ito, tao pa ba to? Ngayon, idilat mo ang mga mata mo. Tignan mo ng mabuti kung sino talaga ang nanalo. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi ako matatalo. Kahit manalo ka, ano naman? Hintayin mo, papatayin kita. Ang minahan na ito ay akin pa rin. Ako. Gusto mong maging boss ko? Sa susunod na buhay mo na lang, papatayin lang kita. Ang posisyon ng boss sa minahan na ito ay akin. Wang Zuan, papatayin kita. Huli na. Sabay tayong pumunta. Masyado akong naging kampante. Pinapoprotektahan sa akin ni Sister Hua si Wang Zuan. Nagkamali ako ng ganito kababaw. Ang problema, may mga baril sila. Ang hiling mo ay hindi natupad. Paano? Paanong posible? Ikaw, paanong posible na wala kang gallows? Kani-kanina lang, kitang-kita ko na tinamaan kita. Sabi mo, ito ba yun? Nasalo ang bala gamit ang hubad na kamay. Ito ay bagay na kahit ang pinakamagaling na sundalo ay hindi kayang gawin. Pinapoprotektahan sa akin ni Sister Hua ang halimaw na ito. Paano posible? Hindi ka tao. Hindi ka tao. Dalhin niyo siya. Hindi ito tao. Umalis na kayo. Hindi siya tao. Sino pa ang hindi sumasang-ayon? Lumapit kayo ngayon din. Ibigay niyo ang inyong kapangyarihan. Hahayaan ko kayong makalabas ng buhay. Boss. Dahil kinikilala niyo na akong boss, ibigay niyo sa akin ang lahat ng records ng Popant Mining Area. I-check ko ang mga account. Ang listahang ito ay peking gawa ni Kuya Kong. Marami siyang ninakaw na pera. Kapag nalaman ito ng bagong boss, tayong lahat ay hindi makakatakas. Tama nga. Napakalaki ng kulang sa pondo. Pero si Yang Pang ay wala nang saysay ang pag-usisa rito. Mas mabuti pa, gamitin ito para makuha ang loob nila, mga account. Tapos ko nang basahin. Boss, ang listahang ito ay madumi. Masyadong halata ang pandaraya. Pero, dahil first time nyo lang itong ginawa, at napilitan lang kayo ni Yang Pang, palalampasin ko na ito ngayon. Kayo naman, ipagpatuloy nyo ang trabaho nyo bilang mga leader. Pero,
Ito ang una. At huli na rin. Kapag nahuli ko pa kayong nandaraya sa mga account. Salamat, boss. Salamat, boss. Hindi na po mauulit. Lumabas na kayo. Opo, opo. Magaling ang ginawa mo ngayon. Sabihin mo, anong gusto mong gantimpala? Hindi ko kailangan ng gantimpala. Pinaprotektahan ako ni Ate Hua sa iyo. Pero sa tingin ko ngayon, ako ang nangangailangan ng proteksyon mo. Hinihiling ni Dukon na magsilbi sa inyo, boss. Maglilingkod ako ng tapat at walang pag-aalinlangan. Tumayo ka. Simula ngayon, sasama ka na sa akin, tungkol kay Ate Hua. Ako na ang kakausap sa kanya. Masusunod, boss. Array, huwag mo akong hawakan. Nakakakiliti. Ikaw talaga. Hindi ka ba marunong maging malambing? Maliit na bagay. Ang tapang mo rin. Mag-isa kang nakaharap. Bakit ka nakangiti sa bato? Ate Hua, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Kung hindi ako pumunta rito, baka binaligtad mo na ang buong Popon. Sinabihan na ako ni Dukon. Nag-report na siya sa akin. Sabi niya, nanalo ka raw laban kay Yang Pang sa pastahan ng bato, at nasalo mo pa ang bala gamit ang kamay mo. Ang pastahan sa bato ay swerte lang. Tungkol naman sa pagsalo ng bala. Mga magic trick lang yun para manlinlang. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Kahit ang kalidad ng bawat bato, ay kaya mong tukuyin ng tama, sabihin mo. Hindi lang ito base sa swerte. Para maipaliwanag ng malinaw, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginawa mo? Gamit ang pakiramdam. Mapanlin lang. Kung ayaw mong sabihin, hayaan mo na. Diyos ko. Ate, naglalambing ka ba sa akin? Sino ang makakatanggi riyan? Ang higpit ng bibig ng batang ito. Siguradong may malaking sikreto siyang tinatago. Pero, habang nagiging ganito, lalo akong nagiging interesado. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo. 我果然没有看错人。 Luangye, ikinagagalak ko ang inyong pagdating. Patawad at hindi agad nakapaghanda. Bakit narito si Longwu? Mukhang nalaman na ang balita tungkol kay Wang Zuan. Ito ba ang Wang Zuan na tinutukoy ni Lolo? Mukhang hindi naman pala ganoon kagaling. Ang hitsura niya, hindi mukhang eksperto sa bato. Mukha pa siyang artista. Lolo. Grabe. Ang babaeng ito, tinawag na Lolo si Longye. Lolo. Longye, ang pagpunta nyo rito ay para pumili ng mga rowstone. Sino naman ang kasama ninyo? Wang Zuan. Siya ang akin. Apo na si Longwu. Balak ko sana bukas na lang kayong dalawin. Ang apo ko ay matagal nang gustong makita ka. Ang eksperto sa bato na ito ay gustong makipagpaligsahan sa iyo. Ikaw ba ang tinutukoy ni Lolo na eksperto? Hindi ko alam kung paano mo nalinlang ang lolo ko. Pero kung gusto mong maging tagasuri para kay Lolo, kailangan mo munang lampasan ako. Haamon kita sa pastahan ng bato. Longwu, hindi ba't lagi kong sinasabi sa iyo na huwag maging bastos kay Wang Zuan? Wang Zuan, ang apo ko, ay walang ibang hilig, kundi ang mag-aral ng mga bato. At mula pagkabata ay nag-aral na siya, kaya ang karaniwang tao, ay hindi niya katapat. Maaari mo ba siyang bigyan ng pagkakataon? Dahil kahilingan mo, Longye, pumapayag ako. Sandali. Dahil ito ay pastahan, dapat may kapalit. Kapag nanalo ako, ang mga bato ni Lolo, ay ako na ang susuri, patunay, na mas magaling ako sa iyo. Miss Long. Paano kung ikaw naman ang matalo? Ano ang mangyayari? Bahala ka na sa akin. Sige, binibining Longwu. Ano ang mungkahi mo? Paano tayo maglalaban? Bawat isa sa atin dito ay pipili ng 3 bato. Tapos, hulaan ang halaga ng laman nito. Kung sino ang pinakamalapit sa kabuuang halaga, siya ang mananalo. Simula bata pa ako, hilig ko na ang hulaan ng halaga ng mga bato. Sigurado akong mananalo ako. Kailangan kong patunayan na ako, si Longwu, ay kaya rin tumulong sa lolo ko sa pagpili. Dahil bata pa lang ako, nilalaro ko na ito. Pero sa harap ko, wala kang tsansang manalo kahit konti. Sige. Kung gayon, sundin natin ang mga patakaran mo. Wang Zuan, gusto lang kitang paalalahanan. Ang apo kong ito ay eksperto na sa paghula ng presyo ng bato simula bata pa. Laging tama ang hula niya. Mag-ingat ka. Lolo, bakit mo sinasabi sa kanya yan? Anong silbi niyan? Ito naman talaga ang iyong forte. Ano naman kung sabihin ko, ngayong alam mo na.
Baguhin natin ang patakaran, para hindi mo masabing, nanalo ako sa maduming paraan. Hindi na kailangan. Ituloy natin ang dati. Sige. Kapag natalo ka, huwag kang iiyak. Sige. Tama na ang Saturday. Simulan na natin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na galing. Ito ang tinatawag na husay. Isa lang akong piraso ng marbol. Huwag kang tumingin sa panlabas na kulay berde ko. Puro puti ang nasa loob. Maganda lang tingnan pero walang silbi. Piliin mo ako. May kaunting matingkad na berde sa loob ko. Kahit maliit lang. Pero nagkakahalaga rin ito ng libo-libo. Tumigil na kayong lahat. Ako ang pinakamahalaga sa silid na ito. Ice type na may imperial green na disenyo. Ano ang ipanglalaban nyo sa akin? Nakapili na ako. Ang bilis naman. Hindi mo man lang ginamit ang flashlight. Kumuha ka lang basta-basta. Pinaglalaroan mo ba ako? Bibigyan kita ng pagkakataong pumili ulit. Para kapag nanalo ako, hindi mo masabing inaapi kita. Hindi na kailangan. Binibining Longwu. Mas mabuting. Hintayin mo munang manalo ka bago ka magsalita. Hindi marunong magpahalaga ng kabutihan. Interesante. Ang batang ito, nagawa niyang paamuhin ang ugali ni Longwu. Kung silang dalawa ay magkatuluyan, hindi rin masama. Grabe. Ano ang ibig sabihin ni Lololong? Sa ginagawa niya, nakapili na ako. Ako na ang magbubukas para malinaw sa'yo kung bakit ka talo. Unang piraso. Ganching Jade. Presyo sa merkado, 30,000. Pangalawang piraso. Lavender Waxy Jade. Presyo sa merkado, 110,000. Pangatlong piraso. Light Blue Ice Jade. Presyo sa merkado, 200,000. Unang piraso. Tansya, 37,000. Pangalawang piraso. Tansya, 120,000. Pangatlong piraso. Tansya, 170,000. Ang diferensya ng tatlong bato, hindi lalampas ng 30,000. Ano? Ganyan kalakas ang kakayahan ko. Gusto mo pa bang ituloy? Pwede ka pang sumuko ngayon. Hindi ko inakalang ganito kalakas ang kakayahan ni Longwu. Ang diferensya ng bawat piraso, kontrolado sa 10,000. Mapapahamak si Wang Zuan ito. Wang Zuan. Tingnan natin kung paano ka mananalo. Ang apo kong si Longwu ay talagang magaling. Pero, kumpara sa akin, kulang pa ng kaunti. Madaling magsalita. Manalo ka muna sa akin bago ka magyabang. Kung wala lang akong X-ray vision, hindi ako maglalakas loob na sabihin to. Pero sino ba ang may ganito? Bilisin mo, hiwain mo rito. Hindi na ako makapaghintay. Oras na para mabigla sila. Itong piraso. Oil Bean Jade. Presyo sa merkado, 110,000, 3,000. Itong piraso. Green Waxy Ice Jade. Presyo sa merkado, 120,000, 5,000. Itong piraso. Ice Emperor Green Jade na may disenyong bulaklak, 10 milyon. Haha. Lumabas na rin ako. Ilang daang taon sa ilalim ng lupa, nakakita rin ng liwanag. Lahat ng mata nakatingin sa akin. Ang ganda ng pagkakaberde ko. Ito ay Ice Emperor Green Jade na may disenyong bulaklak. Dati, minamaliit kita, bata, hindi ko inakalang. Ganito kakagaling. Itong piraso, Oil Bean Jade. Halaga, 113,000. Itong piraso, Green Waxy Ice Jade. Halaga, 125,000. Itong piraso, Ice Emperor Green Jade na may disenyong bulaklak. Halaga, 10 milyon. Paano nangyari to? Yung tatlong bato, nahulaan mo ang halaga. Ano ka ba talaga? Paano mo nagawa yun? Wang Zuan. Ang mga ito. Miss Longwu.
Ngayon, panalo na ako, di ba? Ang galing mo, Mr. Wang, ngayong araw, binigyan mo ako ng leksyon. Ang husay mo, sa pagkilatis ng bato, talagang napahanga mo, ang matandang ito. Saludo ako sa'yo, Long Ye. Itong sa akin, swerte lang, nagkataon lang na nahulaan ko. Ang panalo ay panalo, ang swerte ay bahagi rin, ng kakayahan. Kung gusto mo akong patayin o ano, bahala ka na. Hindi na kailangan, Miss Longwu, tayo. Nagsusugal lang naman para maglibang. Minamaliit mo ba ako? Ngayon, kailangan mong magbigay ng isang hiling. Kung hindi, hindi kita titigilan. Sa tingin ko, bagay itong si Wang Zuan. Sa pamantayan ko, magaling na, gwapo pa. Tamang-tama, laging, pinipilit akong magpakasal ni Lolo. Kung magiging kami, parang ayos lang. Mamaya, sasabihin ko kay Lolo. Ano ba yan? Anong nangyayari? Bakit bigla na lang, gusto niyang maging kami? Wang Zuan. Tingnan natin, mag-isip ka na lang ng hiling. Kung hindi, natatakot ako na ang apo ko, ay hindi katantanan. Pero ako, wala namang problema. Huwag mong sabihin si Longwu, ay nagkagusto na sa batang si Wang Zuan. Pero sa galing ni Wang Zuan, bagay siyang maging asawa ng apo ko. Wang Zuan. Ang pamilya ni Long Ye ay makapangyarihan. Anong hiling mo? Sabihin mo lang. Huwag kang mahihiya. Hua Jia. Wala talaga akong maisip na hilingin. Itong si Wang Zuan, habang tumatagal, lalo ko siyang nagugustuhan. Kung magiging kami, siguradong magiging masaya. Grabe. Ang mga babae rito sa Myanmar, ang lalakas ng loob. Puro tayo na lang ang nasa isip. Nanalo ka sa akin. Ayon sa usapan, tatanggapin ko ang parusa. Sa pangalan ko, mayroon akong minahan sa Longyan. Simula ngayon, iyon na yan. Miss Longwu, hindi mo na kailangang gawin yan. Ako si Longwu, tinutupad ko ang aking mga sinasabi. Bakit? Maliit ba ang tingin mo sa akin? Ang maliit na minahang ito, maliit na minahan. Ang halaga ng isang minahan, ay hindi isang biro. Napakalaking utang na loob nito. Lolo, hindi mo ba ako sisisihin kung ibibigay ko ang minahang iniregalo mo sa akin, sa lalaking ito? Dahil sa simula pa lang, regalo na iyan ni Lolo, para sa iyong kaarawan. Kung paano mo ito gagamitin, syempre, ikaw ang may pasya. Ngunit, hindi ko inaasahan na, talagang, gagawin mo itong pusta, sa kakayahan ni Wang Zuan. Mas karapat dapat siya kaysa sa akin, na magmay-ari ng minahang ito, at saka, sa hinaharap, kailangan ko pang magpaturo sa iyo, tungkol sa kaalaman sa pagkilala ng mga hiyas. Nagbibiro ka naman, binibining Longwu. Ang alam ko, ay mas kaunti pa kaysa sa alam mo. Wang Zuan, napakamababang loob mo naman. Sa galing mong iyan, sa paghula ng presyo ng jade, hindi kita kayang tapatan. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa iyo, na nakikinig lang ako sa bulong ng mga bato. Kaya kita natalo, di ba, Wang Zuan? Dahil sinabi na nila Lolo Long at Longwu iyan, tanggapin mo na ito ng buong puso. Sige. Kung gayon, maraming salamat, binibining Longwu. Ganyan nga. Ngayong, tapos na ang lahat ng ito. Kung gayon, Wang Zuan, sabay tayong pumunta sa aking imbakan ng mga bato, para pumili ng bato. Hindi ba't napagkasunduan natin na maghahanda tayo para sa piging ng General ng Hilaga upang pumili ng kanyang regalo sa karawan? Tayo na. Napakabagot naman. Mahigit 10 taon na ako sa silid na ito. Ang berdeng kulay sa loob ko ay hindi pa rin ganap na nailalantad. Kailan ko kaya makikita ang liwanag ng araw? Huwag ka nang magreklamo. Mabuti ka nga at hindi ka patuluyang nahiwa. Tingnan mo ako. Ilang maliliit na bahagi lang ang nabuksan sa akin. Ang ganitong tila nakatago at tila nakalantad. Ang pinakamahirap tiisin. Gusto ninyong lahat na makalabas. Pero ako, ayaw ko. Wala namang laman sa loob ko. Ang perpektong balat na ito ang aking pinakamalaking bentahe. Hindi nga mapagkakaila na ito ang imbakan ng kayamanan ni Lolo Long. Kahit anong bato ang ilabas mo rito, ay talagang pambihira. Isang karangalan ang makapunta sa imbakan ng mga bato ni Lolo Long ngayon. Talagang totoo ang mga sabi-sabi. Nakakamangha talaga. Sumei, masyado mo naman akong pinupuri. Ang mga ito, noong kabataan ko pa. Ang mga nakolekta ko, ang dami na nila. Pampahangin lang to. Wang Zuan, sa mga ito,
May ilang bato na hindi ko rin alam ang laman. Mabuti at naparito ka ngayon. Tulungan mo akong suriin ang mga ito. Masyado po kayong mapagbigay, Longye. Swerte lang po ako bilang nakababata, dahil nagtitiwala sa akin si Longye. Kung gayon, susubukan ko po. Ano ang tinitingnan mo? Kahit tingnan mo pa, wala namang laman yan. Ang balat na ito, inayos ko, sa loob ng 10 taon. Wang Zuan, tingnan mo. Kumusta ang isang ito? Ito siguro ang pinakamaganda sa buong silid, sa lahat ng mga batong nakatago rito. Ang batong ito, matagal namin pinag-aralan ni Lolo, bago namin natiyak na, ito ay isang tipikal na maganda sa labas pero bulok sa loob. Gusto ko ring makita, kung totoo bang, napakagaling mo. Aba, Binibini, huwag mo naman akong purihin ng sobra. Ang kaunting berde nito ay nasa bintana lang. Sa loob, parang labanos lang ito. Kapag hiniwa ko ito at walang laman, saan ko pa itatago ang mukha ko? Ang batong ito. Maganda ang pagkakapat ng bintana, pero sayang. Maganda sa labas, pero bulok sa loob. Ang kulay berde ay nasa ibabaw lang. Siguradong talo kapag hiniwa. Nakita mo agad iyon. Pinag-aralan ko ito ng buong 1 buwan, bago ko napagtanto, wala namang gaanong laman na jade sa loob. At ikaw, isang tingin mo lang, Long Wu. Ngayon alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng, may mas magaling pa sa iyo, at may mas mataas pa sa langit. Wang Zuan, ayon sa pananaw mo, sa lahat ng mga batong ito sa silid ko, alin ang pinakakarapat dapat na maging regalo sa kaarawan ng General ng Hilaga? Ito, ang isang ito. Paano naman naging ito? Ito lang ang napulot ni Lolo noon, nang hindi sinasadya. Pangit ang balat, at walang magandang senyales. Basura lang ang batong ito. Hoy, bata, bakit mo ako tinitingnan? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong pag-isipan ng masama, kahit magsanay pa ako ng ilang daang taon. Hindi ako magiging mahiwagang bato. Paano mo mababasa? Ang tunay kong anyo, sus. Mahiwagang bato pa raw. Ang dami mong drama. Wang Zuan. Sigurado ka bang ito ang pipiliin mo? Ang batong ito. Bukod sa kakaiba ang hugis. Wala man lang itong mga marka ng jade. Bukod pa rito, kahit may jade pa rito. Pira-piraso lang ito. Sa paningin ng lolo ko, pangpatong lang ito sa paan ng mesa. Paano itong magiging pinakamahal? Wang Zuan. Nagtataka rin ako. Ano ang dahilan mo? Para piliin ang isang bato, na kahit ako ay binaliwala na, ang batong ito. Bagaman pangit ang balat. Pero, dahil din doon, naitago nito ang tunay na halaga nito. Kahit ang laman na jade sa loob, ay kasing laki lang ng kamao. Pero ang kamaong ito, ay napakahalaga, kasing laki ng kamao. Nakita mo pa talaga yan. Iba pa rin ang nakikita ng sariling mata. Lololong, pahiram ng cutter nyo. Hihiwin ko para makita nyo. Huwag nyo akong hawakan, bitawan nyo ako. Ayaw kong lumabas at humarap sa tao. HMPH, lumabas na. Ang kislap na ito, ang pakiramdam na pinagtitinginan ng lahat, parang hindi naman masama. Lololong. Ito ay Chicken Crest Red Jade. Binabati ko kayo, Lololong, sa pagkakaroon ng ganitong napakagandang hiyas. Ialay nyo sa General ng Hilaga, siguradong matutuwa ng sobra. Mabuti. Magaling. Hindi ko inakala na ang mga mata ko ay magkakamali rin. Sino ang mag-aakala na sa loob ng imbakan ko ng bato ay may ganitong pambihirang kayamanan? Salamat kay Wang Zuan. Kung hindi, ang batong ito ay natabunan lang ng alikabok dito. Ang halaga ng batong ito ay aabot siguro ng bilyon-bilyon. Nag-aral ako ng napakaraming lumang libro, at akala ko ay magaling na ang mata ko, pero itinuring ko lang itong basura. Wang Zuan. Talagang, lalo kitang kinagigiliwan. Sino ba talaga ang taong ito? Hindi lang nakakamangha ang mata niya, mayroon pa siyang nakakabighaning misteryo. Wang Zuan. Ang galing mo talaga. Grabe. Ate Hua, tingnan mo ako. Sobrang excited. Nawala na ako sa sarili. Hindi ba sabi nila, si Sumei ang boss ni Wang Zuan?
Bakit naman ang boss ay ganyan umasta sa tauhan niya? Lololong, ang chicken crest red jade na ito, bilang regalo sa kaarawan ng general. Sapat na siguro ito, di ba? Sapat na, higit pa sa sapat. Ang general ng Hilaga ay mahilig sa jade, sa pagkakaroon ng batong ito. Siguradong magugustuhan niya ito. Wang Zuan, nandito ka na. Panatag na ang loob ko. Bukas na ang birthday banquet ng general. Magkakaroon doon ng Jade Gambling Competition. Wang Zuan, nakasalalay din ito sa iyo. Huwag kayong mag-alala, Long Ye. Sige. Babalik na ako. Maghahanda ako ng mabuti. Bukas, magpapadala ako ng susando sa iyo. Sabay tayong pupunta. Su Mei, dadalo ka rin sa birthday banquet ng Northern General. Ito ang taunang grand banquet dito sa Myanmar. Siyempre, gusto ko itong masaksihan. Pero, wala akong kakayahan na tulad ni Long Ye, na personal na magbigay ng regalo sa general. Wang Zuan. May natanggap akong balita. Nagbago ang sitwasyon. Ipapusta ng Northern General ang bagong bukas na Longtan Mine bilang premyo sa Jade Gambling Competition. Longtan Mine. Ito ang pinakamayamang minahan na natuklasan nitong mga nakaraang taon. Umaabot sa 5 bilyon ng kita kada taon. Ibibigay ba talaga ito ng general? Minahang may 5 bilyong kita kada taon. Tama. Kung sino ang mananalo sa huling Jade Gambling Competition, siya ang makakakuha ng karapatang mamahala sa Longtan Mine. Wang Zuan, kapag tinulungan mo akong manalo sa minahang ito, ibibigay ko sa iyo ang kalahati para pamahalaan. Huwag kayong mag-alala, Long Ye, ipaubaya niyo sa akin. Ha ha ha. Akala ko kung sino ang nagmamayabang dito. Si Long Ye at Sumi pala. Gunian, bakit parang asong gala ka? Naririnig ko ang boses mo kahit saan. Hindi ko alam. Marami ka nang nawalang teritoryo. Paano ka pa nakakapunta sa banquet ng Northern General? Hindi ko alam. May maipagmamalaki ka pa ba na maibibigay? Sumi, huwag kang masyadong mayabang. Sabihin ko sa iyo, tauhan na ako ni Leopard Ye ngayon. Nagsama ka pa ng taga-Long Country para dumalo sa banquet ng Northern General. Kawalang galang ito sa Northern General. Wang Zuan, kasalanan mo ang lahat. Kaya napilitan akong kumampi kay Leopard Ye. Paano ka nakapasok sa banquet ng Northern General? Gunian. Si Wang Zuan ang kasama ko. May problema ka ba? Long Ye. Wala ka na bang ibang tauhan? At nagawa mo pang protektahan ng isang taga-Long Country. Walang nagsabi sa akin. Bibigyan kita ng ilang tauhan, Leopard Ye. Lahat ng kasama mo, kung pagsasama-samahin, hindi mapapantayan si Wang Zuan. Tara na. Long Ye, hayaan mo muna siyang magyabang. Ang Longgan Mine na ito, siguradong akin to. Bao Ye. Itong si Wang Zuan ay isa ring eksperto sa pagkilatis ng bato. Huwag na huwag niyo siyang mamaliitin. Ang mga taga-Longbo ay marunong kumilatis ng bato. Nakakatawa. Hanggat nandito ang aking mata ng Jade, hinding-hindi siya mananalo. Itutuloy. Master ng mata ng Jade. Dati, ganyan din ako. Mag-isip gaya nyo. Isang taga-Longbo. Ano bang alam niya sa pagkilatis ng bato? Pero matapos ang ilang beses na paghaharap, laging siya ang nananalo. Hindi natin siya pwedeng maliitin. Gunian. Natakot ka lang sa kanya, kaya mo nasabing magaling siya. Dahil yun sa hindi pa niya ako nakakaharap. Hindi siya mananalo. Tumigil na kayo. Hindi ko alam. Baka ulyanin na si Long Ye. Pero sa pagkakataong ito, ang Longgan Mine, siguradong akin to. Kung matalo si Long Ye, siguradong babarilin niya ang batang yan. Gunian. Ngayon, tauhan na kita. Huwag kang matakot sa kanya. Opo, tama. Basta manalo si Bao Ye. Tapos na ang laban para kay Wang Zuan. Tapos na siya. HMP, ano bang dapat kong ikatakot sa kanya? Terra. Samahan niyo akong kunin ang Longgan Mine. Bao Ye, kung ganun, binabati na kita ng maaga sa pagkapanalo mo sa Longgan Mine. Terra. Tapos na ang laban mo ngayon.
Wang Zuan. Mag-ingat ka sa taong nasa gitna. Tauhan siya ni Baoye. Ang pangalan niya ay Mata ng Jade. Mas magaling siyang kumilatis ng bato kaysa sa akin. Sa pagkakataong ito, iyon na ang lahat. Ang pangunahing kalaban. Ikaw. Eksperto sa pagkilatis ng bato. Nakakatawa. Hindi ko alam kung paano. Kanatakot ni Gunian. Hanggat nandito ako, hindi ka mananalo. Wala akong pakialam kung anong mata ng Jade o mata ng ginto man yan. Hindi sila katapat ko. Gusto ko ang pagiging kampante mo. Bakit itong si Longwu? Mahilig makipag-usap kay Wang Zuan. At si Wang Zuan naman, hindi marunong tumanggi. Wang Zuan, Longwu. General ng Hilaga, papasok na tayo sa venue. Tumahimik muna kayong dalawa. Nagseselos ka ba? Wajia. Kakausapin ko lang sandali si Longwu. Ganyan na agad ang reaksyon niya. Maligayang pagdating, General BD sa bulwagan. Bilisin nyo. Nandito na ang General BD. General BD. Siya pala ang General BD. Ang lakas ng dating niya. Kailangan ko, maging tulad ni General BD. Isang taong katulad niya. Huwag ka nang mangarap. Ang General BD ang may hawak ng lahat ng minahan sa Myanmar. Gusto mong maging katulad niya. Nagpapantasya ka lang. Kung magiging General BD ako, ang una kong uubusin ay ang batang yan na si Wang Zuan. Itong si Gunian, talaga namang, hindi pa rin sumusuko. Mukhang kailangan ko nang humanap ng tiyempo para tapusin siya. Mga Ginoo at binibini. Maligayang pagdating sa aking piging. Ngayong araw, ilalabas ko ang minahan ng Longpan bilang premyo sa kompetisyong ito. Salamat sa pagdalo nyo sa aking piging. Hindi ko akalain na totoo pala. Ang General BD, sa pagkakataong ito, ang laki ng taya niya. Nakakainggit naman. Pero ang masaksihan ito, kung sino ang makakakuha ng minahan ng Longkan, sulit na ang pagpunta ko rito. Sa nakikita ko rito, sina Lolo Long at Lolo Leopard, ang may pinakamalakas na puwersa. Sa tingin nyo, sino kaya ang mananalo sa dalawang yan? May mga atet na rito. Kung gayon, susunod, inaanyayahan natin ang host para ipahayag ang mga patakaran ng kompetisyon. Mga panauhin, salamat sa pagdalo nyo. Sa piging ng General, may espesyal na kompetisyon. Ang mananalo ay makakakuha ng karapatang mamahala sa minahan ng Longkan. Ang kompetisyon ay may dalawang round. Unang round, pagtaya sa bato. Pangalawang round, pag-aalay ng kayamanan. Sa huli, ang General ang magpapasya kung sino ang pangkalahatang panalo. Ang tatlong batong ito ay galing sa Longkan, mga hilaw na bato mula sa minahan. Ito ang ating unang pagsusulit. Ako ang hari ng bato. Tiwalang-tiwala sa sarili. Piliin niyo ako. Hindi ko maintindihan. Isa lang akong ordinaryong bato. Bakit pinagkakaguluhan nila ako? Aba! Bakit ang daming tao? Ang itim ko, huwag niyo akong piliin. Simple lang ang patakaran. Sa loob ng 10 minuto, ang mga kalahok ay maaaring gumamit ng kahit anong paraan para suriin ang mga bato. Sa huli, isulat nyo ang pagtataya nyo sa kabuuang halaga ng Jade sa loob ng mga batong ito. Ang pinakamalapit na pagtataya sa totoong halaga ang siyang mananalo. Ngayon, para sa mga gustong sumali, umakyat na kayo sa entablado para suriin ang mga bato. Magsimula na ang oras. Lolo Leopard, grabe! Ito ba ang maalamat na itim na Jade? Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang kalidad. Ang taas ng kalidad ng ink jade na to. Sobrang itim ng pagkaberde. Halos walang kapintasan. Madaling magkamali sa ganitong klaseng bato. Kahit tutukan mo pa ng flashlight, mahirap makita ang kulay berde. Iisipin mo lang, ordinaryong itim na bato lang to. Kung wala lang akong kapangyarihang makakita sa loob, siguradong naloko na ako.
Siguradong panalo na tayo nito. Ang batang yan ang dinala ni Boss Long. Ang lahat, nag-uunahan. Bakit siya, hindi man lang, sumilip kahit isang beses. Mukhang interesante. Wang Zuan, bakit hindi ka sumilip sa mga bato? Malapit na matapos ang oras. Hindi na kailangan, tapos ko na silang suriin. Tapos ka na. Ang layo mo kaya. Sumulyap ka lang sandali, tapos na agad. Hindi ito laro. Ako nga, hindi pa sigurado. Long Wu. Mukhang hindi ka pa rin naniniwala sa kakayahan ko. Tignan mo. Laging naniniwala sa akin si Ate Sumei. Wang Zuan, pinupuri mo ba ako? Siyempre naman, sa bagay. Nakita ko na ang galing mo. Ano namang ipagmamalaki mo? Hindi ba dahil lang, mas nauna mo lang nakilala si Wang Zuan? Boss Long, 7 taong mula sa longbow na kinuha mo. Hindi man lang tumingin. Nagpresyo agad. Mukhang interesante. Mukhang ang long day mine na yan. Mapapasa akin na. Boss Bao, masyado kang maaga magsalita. Manalo ka muna bago ka magyabang. Naniniwala ako sa galing ni Wang Zuan. Boss Long, bakit ganyan ka kabilib sa taong yan? Sige, abangan natin. Tignan natin kung paano niya ipapatalo sa iyo ang long day mine na yan. Yung long day mine. Sige. Wang Zuan, ang yabang mo pa rin. Ngayon ang huling yugto mo. Tapos na ang oras. Pakibaba ang inyong mga gamit at bumalik sa inyong pwesto. Kamusta? Huwag kang mag-alala, Boss Bao. Yung pangatlong bato, paulit-ulit ko ng sinuri. Pag ilaw ko, puro itim lang. Wala yang laman, basura lang yan. Ang importante ay yung unang bato. Sigurado na ako dyan. Itong pangatlong bato, malamang basura lang. Sa tingin ko, itong pangatlong bato, pampalito lang yan. Yung una at pangalawang bato, ang tunay na mahalaga. Mga panauhin, opisyal na magsisimula ang unang round. Isulat ninyo sa papel, ang inyong pagtataya, para sa unang bato. Ang pinakamalapit na presyo, ang siyang mananalo. Sa tingin ko, tapos na ang inyong pagtataya. Ngayon, simulan na ang pag-estimate. Ipunin ang mga listahan ng presyo. Ang tanggang to, hindi man lang tiningnan, nag-estimate na agad. Siguro hindi niya alam. Sa 3 batong yan, may isa, na purong basura. Long Ye, tingin ko naloko na, ang batang yan. Ang sugal sa bato ay base sa karanasan at paningin. Hindi basta-basta nagpepresyo ng hindi tinitingnan. Hindi ito pagyayabang. Nabaliw na siya. Sa tingin ko, alam niya ang ginagawa niya. Natatakot lang siyang matalo ng sigurado. Sumuko ka na lang. Wang Zuan, sigurado ka ba sa pagkakataong ito? Long Ye, huwag kang mag-alala. Siguradong panalo tayo. Bata, dapat kitang pasalamatan. Ang minahan sa papan ay mapapasakin na. May parte ka rin dito. Interesado ka ba? Magtrabaho ka para sa akin. Manalo ka muna bago mo sabihin yan. Tingnan natin. Dahil naisulat na ng lahat ang kanilang estimate, tapos na ang lahat, kaya magsisimula na tayo. Hiwain ang unang bato. Magkano ang isinulat mo? 3,100,000. Tapos na hiwain ang unang bato. Ang presyo sa merkado ay nasa 3,100,000. Ngayon, i-aanunsyo ko ang mga presyo. Ang mga presyong ito ay mula kay Gunian, 3,100,000. Long Ye, 3,100,000. Ngayon, i-aanunsyo ko ang mga pasok sa susunod na round. Sina Gunian at Long Ye. Ngayon, isulat ng lahat ang estimate para sa pangalawang bato. Ang batang nahanap ni Long Ye, magaling ang mata. Hindi man lang lumapit para tingnan. Pero tama ang presyo. Ang galing, nakuha mo ang tamang sagot, Gunian. Ngayon, sa tingin mo, Wang Zuan, gaano kagaling ang abilidad mo? Tsamba lang yun. May dalawa pa. Anong minamadali mo? Paano niyang nakuha ang parehong presyo, na 3,100,000? Baka naman hula lang. Gunian, Jade Eye, tama ba ako? Ang batang to, kakaiba,
Mag-ingat tayo. Jade Eye. Mag-ingat ka. Opo, Gunian. Paano mo nahulaan ang 3,100,000? Parehong-pareho kay Jade Eye, ang isinulat mo. Hindi kaya mayroon kang espesyal na abilidad. Siyempre, nakita ko lang. Wala akong espesyal na abilidad. Bakit parang mausisang bata itong si Longwo? Lahat na lang tinatanong. Ano't lahat ay mausisa ka? Simulan na ang paghiwa sa pangalawang bato. Ang presyo para sa pagkakataong ito, magkano ang isinulat mo? 6,500,000. Sigurado ka ba ngayon? Huwag kang mag-alala, Boss Leopard. Matagal akong nag-alinlangan ngayon. Ang huling isinulat ko ay 6,700,000. Siguradong walang palya. Tandaan mo ang sinabi mo. Alam mo kung paano ako kumilos. Oo, mukhang si Boss Leopard ay gusto na akong ipapatay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako matatalo ng batang yan. Hiwa na ang pangalawang bato. Ang tagiyang halaga sa merkado ay nasa 6,500,000. Ngayon, ipinapahayag ko, Boss Long, 6,500,000. Boss Leopard, 6,700,000. Sa round na ito, nangunguna muna si Boss Long. Ngayon, pakiusap sa lahat, isulat ang halaga para sa pangatlong bato. Ito na ang huli. Ang presyo ng bato, nakakaaliw talaga. Mukhang ang batang to ay isang magaling na eksperto sa bato na nagtatago ng galing. Ay ito, paano? Hindi maaari. Paano ako natalo sa round na to? Ang batang yan, mas tumpak pa ang hula kaysa sa akin. Bakit mo sinabing sigurado ka? Nasaan ang kasiguraduhan mo? Nasaan ang sinasabi mong sigurado ka? Boss Leopard. Parang awa nyo na, bigyan nyo pa ako ng isang pagkakataon. Sa susunod na bato, siguradong mananalo ako. Bigyan nyo pa ako ng isang pagkakataon. Boss Leopard, bigyan nyo pa si Master Yuyan ng isa pang pagkakataon. Gusto mo siyang ipapatay. Wala na tayong ibang mapagpipilian. Sige. Dahil nakiusap si Gunian para sa'yo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Opo, kapag nagkamali ka pa ulit. Alam mo na ang mangyayari. Opo. Salamat, Boss Leopard. Sa pangatlong bato, siguradong panalo ako. Isa lang yan na, basurang bato na walang laman. Hindi ako pwedeng matalo. Wang Zuan. Alam kong kaya mo yan. Boss Leopard. Sa tingin mo ba ngayon, sa'yo pa rin ang minahan ng Longtan? Nangunguna ka lang pansamantala. Huwag kang magsaya agad, may huling bato pa. Wang Zuan, ang batong to ay nagkakahalaga ng 200 milyon. Sinuri ko itong mabuti kanina, nung tinapatan nila ng flashlight, itim ang loob. Mukhang walang laman na jade. Sa totoo lang, may uri ng bato, na kapag tinapatan ng ilaw ay nagmumukhang itim. Pero kapag hiniwa, napakahalaga nito. Iyon ay ang ink jade. Ate Sumei, sa sinabi mong yan, parang posibleng ang ink jade yan. Tama si Ate Hua. Ang loob ng batong yan ay tunay na dekalidad na ink jade. Jade Eye. Tandaan mo to. Ito na ang huling pagkakataon mo. Huwag kang mag-alala, Boss Leopard. Ang huling bato, paulit-ulit ko na itong sinuri, siguradong walang jade sa loob nito. Sa pagkakataong ito, sigurado tayong panalo. Ayon sa mga panuntunan ng laban, tanging si Boss Dragon at Boss Leopard lang ang aabante sa huling round. Ngayon, ipapahayag ko na ang presyong ibinigay ng dalawa, at pagkatapos ay hihiwin na ang bato. Paano naman mahuhulaan yan? Ang batong yan, ang itim-itim, wala man lang itong senyales. Tama ka. Sa tingin ko, basura lang yan. Ang presyong alok ni Boss Leopard ay 0. At ang presyong alok ni Boss Dragon ay 200 milyon. 200 milyon. Nabaliw na ba si Boss Dragon? Ang batong yan
Ang itim, hindi man lang matagos ng ilaw. Paanong magkakahalaga yan ng 200 milyon? Tapos na, tapos na, tapos na. Sa tingin ko, ang minahan ng longkan na ito, mapupunta na sa wakas kay Boss Leopard. Ano bang alam ninyo? Ang itim nito ay may nakatagong ganda. Sinong nagsabing lunti ang jade lang ang mahal? Boss Leopard, narinig nyo ba? Panalo tayo. Sigurado tayong panalo. Boss Dragon, o Boss Dragon, mukhang sa pagkakataong ito, panalo tayo. Naniniwala ako sa kakayahan ni Wang Zuan. Tinulungan na ako ni Wang Zuan. Manalo ng 2 sunod na round. Oh, at ngayon, nahuhuli ka na sa akin. Wang Zuan, paano mo nagawang matalo sa minahan ng Longkon? Naghihintay na ako sa iyo. Tamang-tama, mababawi ko na ang teritoryo ko. Sigurado ka ba? Panalo ka. Ano pa ba? Hindi mo ba narinig ang sabi ng mga tao sa paligid? Walang jade sa batong yan. At nag-alok ka pa ng 200 milyon. Maling-mali talaga. Mukhang, masyado ko palang tinataasan ang tingin sa batang ito. Isang taong hindi man lang sinusuri ng mabuti ang jade. Paanong laging tama ang hula niya? General ng Hilaga. Hiwain na ang bato. Hiwain. Bata. Mamaya, kapag ang batong ito ay nahiwa na, gagawin kitang matalo ng walang reklamo. Ay ito. Paanong nangyari to? Isa itong itim na jade. Hindi ko akalain na balang araw, makakakuha rin ako ng ganito. Hay, hindi maaari. Papaanong nangyari to? Paulit-ulit ko itong sinuri. Bakit naging itim na jade ito? Ang pambihirang itim na jade. Mata ng jade. Ikaw ang nagsabing siguradong panalo. Gusto mo bang barilin na kita ngayon? Boss Leopard, patawarin niyo ako. Boss Leopard, narito tayo sa piging ng kaarawan ng General ng Hilaga. Itago niyo ang mga baril niyo. Huwag niyo kaming piliting lumaban. Kumalma kayo, Boss Bao. Hindi pa tayo talo. Nakalimutan niyo na ba? May ikalawang round pa ng pag-aalay ng kayamanan. May pagkakataon pa tayong bumawi. Pagkatapos ng piging, aayusin ko ang utang ko sa'yo. Masusunod, sisiguraduhin ko ang panalo pagkatapos ng piging. Boss Bao, dahil wala kang pakialam sa dangal, huwag mo akong sisihin kung maging traidor ako. Isama ang 3 pamilya. Napay ka na ang gagong to. Baka gumawa ng kung anong katarantaduhan. Kailangan ko siyang bantayan ng maigi. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ang napakagandang jade na ito, ang presyong ibinigay ay hindi bababa sa 2 bilyon. Tumpak ang presyo mo, Boss Bao. Ipinapahayag ko. Sa unang round ng paligsahan, panalo si Boss Bao. Panalo si Boss Bao. Maraming salamat, General. Ang unang round na ito, tinatanggap ko ng may pagpapakumbaba. Mga panauhin, tapos na ang unang round. Ngayon, dumako naman tayo sa mas kapana-panabik na ikalawang round ng pag-aalay ng kayamanan. Alam nating lahat na ang General ng Hilaga ay mahilig sa mga pambihirang jade. Ngayon, inaanyayahan ang mga kalahok na isa-isang umakyat sa entablado ay lapag ang inyong mga inihandang pambihirang kayamanan sa mahabang mesa. Sa huli, ang General ng Hilaga mismo ang huhusga para piliin ang mananalo ngayong araw. Dalhin niyo rito ang aking kayamanan. Ako mismo ang mag-aalay nito sa General. General ng Hilaga. Ang dala ko para sa inyo ay, mula sa aking minahan, ang pinakamataas na uri ng Imperial Green Jade. Naway ang General ng Hilaga ay magkaroon ng mahaba at masaganang buhay. Diyos ko! Ang laki nito, Imperial Green Jade talaga, ito. Kahit papaano, ay nagkakahalaga ng 2 bilyon. Boss Bao, sa pagkakataong ito, talagang gumastos ka ng malaki. Magaling, magaling. Salamat sa iyong pagmamalasakit, Boss Bao. Walang anuman. Boss Long. Itong akin na nagkakahalaga ng 2 bilyon, na Imperial Green, ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Ano bang inihanda mo? Anong klaseng kayamanan yan, Boss Bao? Huwag kang mainip. Malalaman mo rin mamaya. Boss Long. Bakit? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin mailabas ang kayamanan mo. Natatakot ka bang mapahiya dahil wala kang maipagmalaki? Mga kasama, gusto nyo bang makita kung ano ang dala ni Boss Long? Isang pambihirang kayamanan.
Oo nga, Boss Dong. Huwag mo na itong itago. Ilabas mo na agad. Ipakita mo sa amin. Sige. Dahil lahat kayo ay gustong makita. Ngayon, ipapamalas ko sa inyo. Long Wu. Ang inihanda mong regalo, ibigay mo kay Lolo. Para kay Lolo. General, tingnan niyo po. Pulang jade na kasing kulay ng suklay ng manok. Diyos ko. Napakatingkad. Napakalinaw. Siguradong nagkakahalaga ito ng bilyon-bilyon. Lolo Long, sigurado ka bang ibibigay mo ito sa akin? Siyempre. Basta't magustuhan nyo, General. General, dito, ito ang nararapat na mapuntahan nito. Sige. Gustong-gusto ko. Napakaganda. Hindi ko inakalang sa tanang buhay ko, makakakita ako ng ganito kaperpektong pulang jade na kasing kulay ng suklay ng manok, ang batong ito. Siguro sa buong mundo, wala nang makakahanap ng katulad nito. Diyos ko, sulit na sulit ang pagpunta ko rito. Talo na ako. Talo na talaga ako. Ang batong ito, siguradong ito ay galing kay Wang Zuan para kay Lolo Long, di ba? Nakakatakot ang batang yan. Tapos na ang lahat. Kung talo si Boss Leopard, patay na rin ako. Mga Ginoo. Bihira lang makakita ng ganito sa loob ng 100 taon. Maaari ko bang itanong, Lolo Long, paano mo nakuha ang kayamanang ito, General? Ang mahiwagang batong ito ay nahanap ni Wang Zuan para sa akin. Huwag niyo pong tingnan ang kanyang edad. Isa siyang tunay na eksperto sa pagkilatis ng bato. Ay ho. Sa unang round ng labanan, napansin na kita. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga kabataan. Ngayon, ipinapahayag ko. Tapos na ang ikalawang round ng pagpapakita ng kayamanan. Ang panalo ay si Lolo Long. Ayon sa napagkasunduan, ang minahan ng Longtan ay mapupunta na kay Lolo Long. Salamat, General. Tungkol sa minahan, nalinis ko na ang lahat. Pagkatapos ng piging, maaari mo na itong kunin anumang oras. Boss Leopard, hindi ba't lagi mong pinag-iinteresan ang kayamanan ni Lolo? Nagtataka ka ba? Ngayon, nakikita mo na ng malinaw, di ba? Ano ang masasabi mo? Ikaw na bata ka. Naglakas loob kang insultuhan ako. Hindi ka ba natatakot na galitin ako? Noon pa man, hindi na kita kinatatakutan. Lalo na ngayon. Ang lolo ko ay malapit na. Hawakan ang minahan ng Longtan. Pagdating ng panahon, mas malaki na ang impluwensya niya kaysa sa iyo. Bakit naman ako matatakot sa iyo? Sige. Maghintay ka. Tingnan natin. Ang tingin ni Panginoong Leopard, gusto na niyang pumatay. Paglabas ko sa pintong ito, tapos na ang lahat. Dahil pareho lang naman. Sabay-sabay na tayong pumunta. Gunian. Umalis ka. Mag-ingat ka. Kakaiba ang Jade Eye na ito. Baka mabaliw na ito. Jade Eye, ano pang hinihintay mo? Umalis ka. Jade Eye, ano pang hinihintay mo? Umalis ka. Hindi ka makakalabas. Paglabas ko, siguradong tatapusin ko sila. Bakit ka nagbibingi-bingihan? Pinapaalis na kita. Narinig mo ba? Hinahanap mo si Lan, di ba? Lan, mamatay. Gusto mong mamatay si Lan. Kung ganoon, isasama ko kayong lahat sa libingan. Jade Eye, anong ginagawa mo? Ibaba mo ang baril. Handaan ito ng General ng Hilaga. Kapag nagpaputok ka, wala kang paglilibingan. Akala ko naman ay malakas ka, Panginoong Leopard. Ang kuneho, kapag naipit, lumalaban din. Tumayo kayo sa likod ko. Mag-ingat kayo. General. Puntahan na natin si Lan. General. Puntahan na natin si Lan.
Bata. Ibalik mo ang baril. Gusto ko silang mamatay. Mga tauhan, nagulat ang general. Kaladkarin niyo siya, ay pakin sa mga aso. Ang Jedi na ito, naglakas loob na pumatay, sa handaan ng general, baliw na talaga. Mabuti na lang at nakialam ang binatang ito, kung hindi, ang buong Myanmar, ay magkakagulo, dahil sa baliw na yun. Tama ka, Wang Zuan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, bata. Ang galing mo, nailigtas mo ang buhay ko, kung ganoon, sa iyo na ang teritoryo ni Panginoong Leopard. Salamat, General. Matatagalan ang paglilipat. Bigyan mo ako ng isang buwan. Aayusin ko ang lahat ng account, at ibibigay sa iyo. Susunod ako sa lahat ng utos ng General. Karapat dapat ka rito. Mga Ginoo. Pasensya na sa abala. Nangyari ito sa aking handaan. Humihingi ako ng paumanhin, bilang paghingi ng tawad. Bilang paghingi ng tawad. Sa inyong lahat, ang buwis ngayong taon. Ako, magbabawas ng 2%. Bawas 2%. Ang general sa Hilaga, napakabukas palad. Ang negosyo ko ngayong taon, kumita na rin sa wakas. Ito na ang pangatlo ni Leopard. Nailigtas ng batang ito ang general. Ang teritoryo ni Leopard, mapupunta na sa kanya. Napakalaking swerte naman nito. Noong oras na yun, bakit hindi ako nakakilos agad? Kung ako sana ang gumawa. Teka. Wang Zuan, ayos ka lang ba talaga? Napakadelikado ng nangyari kanina. Ayos lang ako. Hayaan mo na, Su Mei. Sabi na ni Wang Zuan na ayos lang siya. Bakit mo pa siya kinakapa? Nag-aalala lang naman ako. Mahusay na bata, sa ganitong sitwasyon. Nanatiling kalmado, matapang at mabilis magdesisyon. Nailigtas mo ang general. Bilib ako sa'yo. Masyado niyo po akong pinupuri, Long Ye. Apurahan ang sitwasyon noon. Hindi ko na inisip ang iba. Instinct lang ang pinairal ko. Wang Zuan, napakagaling mo talaga. Ngayon, ibinigay na sa'yo ng general ang teritoryo ni Leopard. Sa'yo na lahat yun. Napakalaking biyaya nito para sa'yo. Ang teritoryo ng lolo ko. Pinaghirapan namin yan. 30 taon bago naging ganyan kalaki. Ikaw, agad mo itong naabot. Wang Zuan, wala pa tayong isang buwang magkakilala. Ngayon, mas malaki na ang teritoryo mo kaysa sa akin. Hindi ka panipaniwala. Wang Zuan, huwag mong kalimutan, ang nakuha ko lang na mina sa Longtan. May parte ka doon. Huwag mong kalimutang kunin ang hati mo. Hindi po maaari, Long Ye. Ang minahan sa Longtan ay ibinigay ng general sa inyo. Hindi ko po matatanggap yan. Bakit? Minamaliit mo ba ang matandang ito? Napanalunan mo ito, gamit ang sarili mong kakayahan. Kung wala ka, matagal na akong napahiya. Ang kalahati nito ay sayo. Nararapat lang yan. Hindi mo dapat tanggihan. Long Ye. Ang minahan sa Longtan, naabisuhan na sila, puntahan mo na at kunin. Wang Zuan, ang teritoryo ni Leopard, magulo doon. Tutulungan muna kitang linisin ang lugar. Pagkatapos, ikaw na ang bahala. Maghanda ka muna sa mga susunod na araw. Sige po. General. Hindi na kami magtatagal. HMM. Sandali. Huwag mong kalimutang pumunta sa bahay ko. May mahalaga pa akong sasabihin sa'yo. Oh. Ate May, bakit mo ako pinapatawag? Sige. Ate May, hindi ka ba magsisisi? Sa hinaharap, huwag mo na akong tawaging Ate May. Simula noong una, kitang makita sa minahan. Nahumaling na ako sa'yo. Agad-agad. Ang teritoryo ni Leopard. Mapapasaiyo na lahat. Hindi magtatagal. Ang impluensya mo. Mahihigitan na rin si Master Long sa pagsama sa'yo. Wala akong dapat pagsisihan. Hindi ko inakala. Nasa puntong ito, ang galing ko na. Siyempre naman. Kung gayon, ipagpatuloy natin.
Hulaan mo kung sino ako. Papa, Mama. Kailan ko kaya kayo makikita? Su Mei. Ang laki-laki mo na, pero ang isip bata mo pa rin. Bitiwan mo na ako. Sige na, sabihin mo. Bakit mo ako hinahanap? General ng Hilaga, hayaan mo muna ako, para asikasuhin ang teritoryo ni Leopard. Mahal ko. Bantayan mong mabuti ang bahay natin, lalo na ang Golden Jade Building. Sisiguraduhin kong magagawa ko ang misyon. Asawa ko. Sige. Kung may mangyari man, tandaan mong tawagan ako. Sige. Pero hindi ko lang maintindihan. Ang laki na ng teritoryo mo ngayon. Bakit kailangan mo pang pangasiwaan ng personal? Ang maliit na negosyo sa Golden Jade Building. Dahil ito lang ang tanging lugar na kung saan ang mga kababayan nating taga-Long Kingdom ay makakapasok ng panatag sa tindahan ng Jade. Ito rin ang tanging lugar na hindi manluloko sa mga kababayan nating taga-Long Kingdom. At kasabay nito, teritoryo ko rin ito. Tandaan mo, ang teritoryo nating mga taga-Long Kingdom, kailangang mapag-isa. Ito ang ating mga kababayan, ang paninindigan natin kapag nasa ibang bansa, at kasabay nito, hindi rin natin papayagan ang sinuman na manghimasok dito. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ko itong pangasiwaan ng personal. Ngayon ko lang naintindihan ang ibig sabihin nito. Huwag kang mag-alala, asawa ko, iwan mo sa akin. Tama. Tama ang sinabi ni Papa. Ang teritoryo ng mga taga-Long Kingdom ay dapat mapag-isa.